Good morning to all my brothers and sisters. So, katatapos ko lang laba, kaya naudtuhan ko dito sa aking bonsai garden. So, habang naghahanap ako ng ma-share ko sa inyo itong mga bonsai materials ko, may nakita ko dito, which is tugas bato, cascade, tugas bato. Then, ang i-share ko sa inyo, itong pot, kung anong advantage or walang advantage, disadvantage. It is a ceramic pot. So, i-compare natin sa ibang pot nga nabili ko, which is kasama nito nga pot, brothers and sisters. So, dito tayo. Dito yung isang pot na sinasabi ko sa inyo, which is same pot na dun, yung pinakita ko sa inyo kanina. So, ito, this kind of pot. Dalhin ko dito. Dalhin ko dito, dalhin ko doon. Because, as you can see, isa itong aking Chinese holy, parang namumutla na. Then with the other pot na kasama ko rin sa pagbili, this one, this is a little may advantage or maganda itong klase ng pot compared to that one. So dalhin ko yung dalawa doon para ikikwento ko sa inyo kung anong disadvantage nitong pot. So, nandito na tayo sa sinasabi ko na sa inyo ang problema nitong pot, ang disadvantage. So, matagal itong natago. In fact, is gilumutan na ng pot. Isa. So, I'm expecting na maganda siya kasi it is ceramic. Then, ngayon, natuklasan ko kung mag-repat ako, hindi mabunot kasi yung hugis niya pag ganyan. So, this is tugas bato. And the other is got problem here. Is, this one, it is ceramic. So, ang problema dito, if ever lugiton ako na siya, there are others lugiton, trial ko lang lugiton. If ever, ipaplasing ko na lang tubig para matanggal kasi wala pa man siya naglusutan ng gamot, yung isa lang ang naglusot ng gamot. So yun ang gagawin ko na lang dito. So itong disadvantage na yung pot na paganyan pasira, yung magripat ka, mahirapan ka pagbunot. Then yung this one, so wala akong supposed to be is a cascade, so sana dapat is mahaba itong pot o matangkad itong pot na ginagamit ko. So since wala akong makakita pang mataas, so ito ang ginagamit ko kasi is maganda, ceramic ito. So ang advantage nito nga pot at saka nagustuhan ko itong pot, it is a ceramic, mahal ito, is yung hugis niya. If ever gusto ko itong bunutin or iripat, is madali lang. At you can see is di na lang nato ibton kasi mamatay niya ni. So it is still green pa man siya, so no need to ripat pa, tapos is hindi pa siya naglusot. Yung dalawa ang need to ripat, but hindi ko na mapakita sa
inyo ito paglilipat. Pati itong, saan naman ito. Kasi if ever mahirapan ako, if ever ano ang nasa isip ko, pwede ko ito na lang basagin, sacrifice, tapos palitan ko ng pot na ganitong hugis o katulad itong saka. So mostly i-transfer ko na lang to plastic. And also nakita din ako anok-anok, asa man ka anok-anok, masiklan akong kamera anok-anok, mahulog. Umabot man ka diha. Kini akong anok-anok. Siklan gud akong kamera ron, hulog ron, bantay ko nako. So this is Melindres dwarf nga nabali na kay pagpamalhin. So very old. So ang gawin ko nito is ikakatsa palapit. Bahala na yung kuan kasi it's dili siya mukhang balansi dahil dili pa or hindi pa malaki yung puno niya, although it is exposed root. So ang gawin ko dito is like ganito na lang bago ko ito ilipat sa pot na maliit. This is ito ang gawin ko, parang paiksi siya, pagkat sacrifice na lang ito. Anyway, malalingsing man para maging proportion sa niya. Yan. So ganyan na lang para maging proportion dito. And ang i-share ko sa inyo ngayon is itong microcarpa nga bonsai materials nga naagian ako doon pag dala na ko aning mga iba. So ito ang i-share ko. So since napaganyan man siya, so hirap noon ibalik doon. So ang gawin ko dito is paana na lang siya. So mangyari nito is wind sweep. So bali imagination na lang, so malakas yung hangin papunta doon. So pag ganyan, so ang gawin ko dito is tanggalan muna ng mga dahon. So kuha ako ng upuan kasi magyangod ta. So yung pagtanggal nito ng dahon is walang problema, kaya isa sa bonsai materials nga nagustuhan ko itong materials na ito. So sa ngayon nag-start na ako na magseedling ng ganitong materials. So ang origin ito is we got this materials in Cebu, in Lahog, Cebu. Kung mapansin nyo, may ubal dyan. So sa likod or malapit diyan may parang DepEd. Sa region yata yun, opisina sa DepEd. And sa front, sa gate, malapit sa ubal, dito sa camp. Then may maraming mga halaman. So doon kami nakabili back to 1980, mga 89 or 90 yata. So nakadala ko isang puno, kaya ito na, sumasanay na siya. So natapos ko na itong aking first wiring. Try ko kung gawing cascade naman. Try ko gawing wind sweep itong microcarpa na bonsai material. So yan na. So ito, kaya wala akong sangang pinutol kasi magpipili pa ako next time kung anong sanga ang pututulin ko dito. So sa akin is gusto kong maabot siya ganyan kahaba. Then ibabalik ito sa wild. Then pag maglulubo na ito, tapos marami ng dahon, they continues naman for another wirings of this bonsai materials, which is the microcarpa bonsai materials. So ganito ako mag-start
ng mga bonsai sa maliit, then pabayaan, then kung magkuha na siya, maglagbong na pukusob, mag-wild na pukusob, another wirings na naman hanggang sa ma-forma na. So this what we call is a form. Hindi pa ito final kasi pwede pa itong baguhin, ipaganyan ko or kung anong gusto ko nasa isip ko. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo is not a morning na, it's udto na, and I will continue with this repotting this one pero not on video na kasi siguro buo ako na ko na siya. So thank you very much for watching, brothers and sister. Bye bye.